Yung Pulse Asia mga kababayan, naglabas ng survey kung sino yung top choice sa pagka-pangulo. Na dethrone mga kababayan ni Senator Raffy Tulfo si Inday as top choice. Malamangan niya Mr. Maravillas hindi matanggap ng mga DDS. Malamang po kasi nga ang trend ngayon pabulusok po yung ratings ni Inday. Dati sa mga surveys lagi siyang top choice, lagi pong number 1. Ngayon biglang na-dethrone ni Raffy Tulfo. Ito ngayon mga kababayan, Raffy Tulfo 35.0%, Inday Sara 34%. Ang sumunod po si Lenlen 11%. Pangatlo, pang-apat mga kababayan si Aimee Solucion 5%. Nangalati lang niya Mr. Maravillas si Super Ate. Talo pa niya ni Leni Robredo. Anyway, malayo pa naman mga kababayan. Di kumustahan niya naman si Martin Romualdez, Mr. Maravillas. Si Martin po pang-8. Ayan po, si Martin 1%. Yung pang-5 kasi si Manny Pacquiao. Number 6 si 2% si Robin Padilla. Number 7 si Risa Ontiveros 1% din. Patas kasi Martin po 1%. Pang-8. Tapos yung undecided 7.0%. Anyway, niya Mr. Maravillas, di ba may kasabihan na ang nauuna ay nahuhuli? The first will be the last, and the last the first. Ang last po dito sa survey kasi 4 years away pa po. Ang last dito po si Martin. So pag sinundan natin yung bersikulo po that the last will be the first and the first will be the last, ang mananalo po si Martin. Di ba? Yun man talaga po yung mga nangyayari sa mga pa-survey. Lalo't malayo pa po. 4 years away. Di ba yung mga pa-survey noon sa sa politika? Kung sino yung mga nangunguna, mga kababayan. Halimbawa natin noong 2016, ang nangunguna noon sa survey, mga kababayan, si Grace po. Talo po si Grace po. Di ba? Si Binay din po noon, mga kababayan, laging nangunguna sa survey. Ganon din yung sinapit po. Kaya delikado po na pag sa mga surveys, kapag lagi kang nangunguna, lalo't napakalayo pa yung eleksyon po, malamang sa malamang, pag palapit yung eleksyon, nagsasawa yung tao kasi po. Iba kita niya Mr. Maravillas yung presidential election. Ay yung presidential election po, nangunguna noon si Inday sa survey. Pero malapit na yung election po. Pero yun magdesisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang kumandidato. Biglang naging leading po si President Bongbong Marcos noon. Candidate pa lang po siya. Kaya nga napilitan si Inday na umatras. Di ba? So iba yun mga kababayan. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi man po kagad-agad and nagdesisyon na kakandidato siya. So makikita ninyo yung pattern mga kababayan sa mga surveys kung sino yung mga leading during the survey. Pag malayo pa po, delikado, dapat mag-leading ka siguro mga months before the election or during the campaign na mismo. 3 months before the actual elections, kailangan lagi kang leading. 4 years po ngayon, kaya napakahirap yung mga ganito. But ginagawa ito ng mga survey firms. Unang-una siguro gusto rin maghanap buhay. Di ba? Parte ng mga mind conditioning nila para yung mga potential candidates po
makapag-fundraising na rin po. Makapaganda sila. Pati yung kanilang mga supporters po, lalo yung mga negosyante, magka-idea na kung sino yung mga potential candidates, mga kababayan, na pwede nilang isupport. Pag nakita kasi ng mga negosyante ang mga potential presidential candidates, nagsisimula na sila na mag-invest doon sa pamamagitan ng pagbigay-bigay ng mga pondo. Ganun po yung politika. Kaya naintindihan natin kung bakit masyadong napaaga yung mga pa-survey-survey, lalo na po sa presidential position. At yung may mga intensyon talaga po, mga kababayan, na lumaban sa 2028. Yung mga preparations nila, mga kababayan, di tulad nung mga panahon, ay talagang nagiging napakahaba na ngayon. Ngayon pa lang, may mga preparations na sila na mga ginagawa. But it will intensify, mga kababayan, in the coming months. And yung midterm election, doon natin makikita kung sino-sino talaga po. Then after the midterm election, magiging malinaw na. Right now, mga pinafloat pa lang po nila kung sino yung mga potential candidates po. Pero ang iba dyan, hindi man po talaga tatakbo. Siguro yung iba, ang posisyon na tatakbuhan, pagka senador muna. Yung mga dating senador, babalik muna sa Senado, just like Manny Pacquiao. Then afterwards, pwedeng tumakbo sila either sa pagka-vice presidente or presidente ng ating bansa. Depende po sa mga, siyempre, support na makukuha nila sa kanilang mga sponsors. Most of this, kung hindi politikong negosyante or negosyante, mga kababayan, na may mga negosyo na kailangan ng proteksyon. Ganun po ang politika dito sa ating bansa. So other than, mga kababayan, yung presidential contender, possible contender sa pagka-presidente, nagpa-survey din yung Pulse Asia sa possible vice presidential candidate. O ngayon, ito yung result po. Potential vice presidential preferences. Number 1 po si Grace po, 35%. Number 2 si Amy Marcos, 16%. Number 3 si Manny Pacquiao, 14%. Number 4 si Robin Padilla, 14%. Number 5 si Mix Subiri, 7%. Number 6 si Gibo, 4%. Number 7 si Martin Romualdez, 1%. Number 8 si Bongo, 1%. Tapos undecided, 8%. Ganon, mga kababayan. Ayan man lang po, para ma-update kayo ng mga kaganapan sa politika dito sa ating bansa. Matagal pa naman po. Marami pang mangyayari. Di ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.